Apayahawa, isyayahawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Mag-condolence muna tayo sa pamilya ni Brother Sabadya Ala nga namatay dahil na-aksidente sa motor. Medyo bata pa, tapos may 3 pang anak na maliliit. Medyo nakakaawa sa pangyayari. Isang remnant Hebrew Israelite na kasama natin, alam ko tribe of Sibulon. Tribe of Sibulon. So, minsan kasi inisip ko na bakit kinuha siya na may mga mission pa tayo. Pero alam ko na sa langit siya. Dinala siya sa langit, pero bago siya dadalhin sa third heaven, ay i-baptize mo na yon ng sirapim. Ilulubog siya ng 3 bisis. So, si Adan, bago dinala sa third heaven, gibaptize. Si Hawa siya ay gibaptize 3 bisis nilubog, ayon sa original Bible. The Ethiopian Bible. Pero, nakakalungkot na ang mga remnant Hebrew Israelite iba, ayaw nila tatanggapin ang Ethiopian Bible. Gusto nila yung 1611 na King James. So, ang isa kasing nakita ko, nagkakaroon si Sabadya Ala ng blasphemy against the Holy Spirit, raw kakadas. Dahil yung humingi siya ng kopya sa mga translation doon kay Pastora Ann Magalso, sabi niya, doon ka humingi kay Bishop. Sabi niya, yung kay Bishop, but-but naman yan. Bakak naman yan. So, para bang ginawa niyang bakak ang sinabi ng original Bible? Kasi ang Ethiopian Bible, that is the duplicate of the original Bible. Kasi ang original Bible, noong 70 AD, nilusob ng Roman Empire, nakuha nila ang 777 manuscript na naging 777 books. At ginawa nilang apocryphal book ang 711 o 711. So, yan ang sa nakikita ko, kinuha na lang siya ni Abay Hawa. Kasi nagsasalita siya, hindi niya alam, ang Ethiopian Bible, duplicate yan sa original. That's why giba ng Roman ang Ethiopian Bible. Ethiopian Bible, at saka nandoon yung Book of Jasher, ito, Book of Jubilee, Book of Enoch, 1st and 2nd, and 1st Adam and Eve, 1st and 2nd, at saka Adam ang books, nandoon. Biro mo, ang Ethiopian Bible, 2 ang canon law, brother canon, at saka yung narrow canon. Na yung Bible na yan ay mas matanda pa sa King James, at saka original yan. Kasi yung bumaba si Enoch, dala niya ang aklat na 366 book, na ang nagsulat si Archangel Prabuel. Kay Enoch siya ang nagsulat, binaba niya rito. At mabuti, nasib yun, nadala ni Noah sa arka. That's why na-preserve. Yan po ang history ng Ethiopian Bible, that is the duplicate of the original Bible. So meaning to say, original pa rin yun. Kasi duplicate kapareho Kaya lang, naging 120 books na. Yung narrow canon ay nasa 81 books. Ang brother canon, abot ng 120 books. 2 ang canon. Ngayon, ang nangyari kasi, unang nag-translate sa corrupted Bible, yung si Haring King James. Pinatawag niya lahat ang mga scholar at pinatranslate at lumabas yung 80 books. Nangyari noong 1611. That's why, ang tawag doon King James 1611. Kasi yung 1611, taon po yun. Ngayon, ang nangyari, yung kinuha naman ng Vatican, approved by canon law, naging 73 books lang. Out of 80 books, tinanggal ang 14. So, ang
Roman Catholic Bible ay 73 books. Si Martin Luther na umalis sa Roman Catholic, nagsulo siya, ang tawag sa kanya doon, protestante, they are protesting against the Roman Catholic, tinanggalan niya 7. Ang 73, tinanggalan 7, approved din ng Vatican ng canon law, ay naging 66 book. Dahil kay Martin Luther. Yun ang sinandala ng lahat ng evangelical churches, born-again Christian churches, ang kanilang busing ay si Martin Luther na nagtanggal ng 7 aklat na naging 66 book. Ngayon, hindi nila alam na si Adan nilikha sa pang-6 na araw. Tayong mga tao, number 6, nagbasa ka sa aklat na 66 book na product by Martin Luther. 2 6 plus ikaw 6, 3 6 na. That's why nalungkot rin ako sa nangyari kay Sabadya Ala. Kaya lang, yung bibig niya, basta-basta siyang magbitaw. Hindi, sabi niya, bot-bot naman yan, bakak naman yan. Wala na. Nakaprophesy yan sa Book of Enoch na sa huling mga oras, mayroong gagamitin si Abba Yahawang mag-translate ng original Bible patungo sa lingwaheng maintindihan sa lahat. At ang ginagamit dito sa silangan sa atin. Kasi nakaprophesy po yan. Nasa silangan. Kasi dito rin ang ibong mandaragit, mga ibong mandaragit na mangangaral na walang takot. Dadagitin niya yung mga taong patumpik-tumpik. Yung mga elect nga natulog pa. Kailangan gisingin. Yan po ang nangyayari. Kasi nakalungkot sa pamilya, 3 anak niya, maliliit pa yon. Dahil kayong mga kasamahan, maingat kayo sa mga binibitawan ninyo. Dahil hindi kayo nakaalam na nakakasala na kayo sa banal na espiritu o raw kakadas. Kung magkasala ka sa ama, mapatawad. Magkasala ka sa anak, mapatawad. Pero pag magkasala ka sa banal na espiritu, hindi ka mapatawad. Ibig sabihin, hindi mapatawad, kukunin ka na. Tapos ng kabanata mo sa planet Earth. Oh. Since again, the Holy Spirit yung ginawa niya eh. Alis ka na dyan. Oh. Hindi, kakarapat-tapat. Yun ang nakakalungkot. Bata pa, medyo may tsura din, pero kailang hindi siya maingat sa mga binitawan niyang salita eh. Hindi niya inalam kung bakit. Basta Ethiopian Bible, hindi mo niwala Ethiopian Bible. Hindi nila alam, duplicate yan dahil ang founder ng Ethiopia, si King Menelik, naging bansa ang Ethiopia sa kontinent ng Africa, dahil anak ni King Solomon, na si King Menelik ang anak, na ang nanay ni King Menelik ay si Queen Sheba, na kapatid ni Oper dito. That's why, malapit ang puso nila dito sa silangan, sa Oper nga bansa. Dahil, taga rito ang mama ni King Menelik, si Queen Sheba. Sabi ni Sabadya, pag kay bisa pa naman, bakak na. Bakak, Ethiopian Bible? Kasi, nakita kasi niya, kung tingnan mo sa social media, ang Ethiopian Bible nakaban. Pati ang Book of Enoch, Book of Jasher, Book of Jubilee nakaban. Kasi ayaw ng kalaban na mahayag yan, kasi doon bistado. Abangan ninyo kung anong klaseng kamatayan, bakit namatay si Sarah. Si Sarah namatay sa sobrang kagalakan. Sa sobrang tuwa, namatay siya. Hindi na kaya na ng puso niya. Ngayon, next Sabat, sa isa pang Sabat yon. Pero sa isang Sabat, itong next Sabat, maganda. Puro magaganda. Detalyado kasi, ang Genesis, kinopya lang ni Moses doon sa aklat ng Jubilee, ng Jasher, ng Enoch, at ng aklat ni First Book of Adam and Eve, kinopya. Pero yung pagkopya niya,
hindi na niya detalyado. At least para hindi masyadong mahaba. Samari na lang. Parang samari lang. So ang author ng Genesis, yung Pentateuch na 5 aklat, si Moses. Pero yung dala ni Enoch, dala talaga ang author doon, yung angel na si Archangel Prabuel, na utos ni Abba Yahweh. At dadalhin Enoch dito para malaman. Biro mo ha, sinabi ni Abba Yahweh kay Adan na bakit di daw sila mapatawad. Ang sabi ni Abba Yahweh, mapatawad kayo, makabalik kayo sa Garden of Eden, sa Kingdom of Heaven, kapag ako'y magkatawang tao at magsid ng blood sa Golgotha. At gamitin ni Satanas ang mga Hudyo para ipapatay ako. After 3 days and 3 nights, mabubuhay ako magmuli. Nasa first book of Adam na mabasa yan. Nabanggit na ang word Golgotha. Panahon pa ni iba yan ha. Nabanggit na ang pangalang Hudyo. Mga Jews, oh. Ganon ka-advance. Tapos, sinabi pa doon, ang hindi tumanggap sa aklat ng Book of Enoch ay paparusahan pagdating sa final judgment. May parusa kayo. Matinding parusa doon. Oh, matindi pa. Matinding parusa ang tatanggapin ng mga Yun ang nangyari na kayong mga remnant Hebrew Israelite, maingat kayo sa mga bibig niyong binibitawan. yaman. Oh. Maingat kayo dahil nakakalungkot nga. Nalungkot ako sa nangyari kay Sabadya Ala, na namatay siya. Kaya lang, hindi siya maingat sa mga binibitawan niyang salita, na nagkasala na siya sa raw kakadas sa banal na espiritu. At yun ang sanhi, na kinuha na lang siya. Aksidente sa motor, pwede ka na maingatan ni Abba Yahweh. Si Abraham, hinulog sa pugon. O, bakit hindi namatay? Iningatan. Kasi ayaw pa ni Abba Yahweh mamatayan. So, bakit kinuha na lang? Kasi maghagis ka pa ng opposition ka, fiscalizer ka sa mga kapwa mo remnant Hebrew Israelite. Oh, yan po. Mali. Tama na. Basta, kayong mga remnant Hebrew Israelite, nasa USA, maraming grupo yan. May One Body Yahweh, meron grupo nila ni Parasa, nila ni Isaiah Yasharala, meron ditong Nation, True Nation, na meron na ditong branch sa Pilipinas, na doon na under si Sabadya Ala. So, maingat kayo, dahil pag magkasala tayo sa raw kakadas, tapos ang ating buhay dito sa planet Earth. Anyway, sa langit naman tayo. Mauna. Kaya lang, pagbaba ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, walang mansion ka. Doon ka sa parang. Ang kumalasin pa, hindi pa parang, bangkita pa. Pero langit pa rin. Yan. Abba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh,